everyone! My name is Carlo Katigbak. At ako naman si Inis de Guzman at ito ang ECC Podcast. Ngayong umaga pag-uusapan ulit natin para mas malinaw sa ating mga nanonood at taga-subaybay kung ano ba yung tinatawag po natin na EC program or ECP. So sa ilalim ho ng batas, sinasabi ng EC program ay programa ng gobyerno na nagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo sa ating mga manggagawa sa pribado at publikong sektor. So, speaking of membership, no, ang mga covered members po natin ay mga nagtatrabaho sa private sector at public sector na mandatory members ng ating systems na GSIS at SSS. So, elaborate natin yan, Sir Carlo, yung ating coverage. At para naman po sa tinatawag natin ng coverage, ayan, basta ang isang empleyado po ay merong tinatawag na employer-employee relationship, nangangahulugan po na automatic ang coverage po nila. Kabilang po ang Mga kasambahay natin, syempre, sila po ay mandatory na dapat na member ng ating SSS Pag-ibig and PhilHealth. So, yung mga benefits po na yan, tulad ng sinabi natin kanina, dapat po sila ay covered na ng ating system. Kaya sila naging covered din ng Employees Compensation Program. At kasama din dito, Sir Carlo, yung ating mga self-employed members po. So yung mga self-employed members naman po, kaiba dun sa mga regular na employees, wala po silang employers na tinatawag maliban ho sa mga sarili nila mismo. Dahil may mga sarili silang mga pinagkakakitaan o kabuhayan, ang kanilang membership po ay maaaring magsimula kapag nag-register ho sila muna as self-employed members. At nagbayad. Ng kanilang premium contribution. Yun, Yes. linawin ulit natin. So para ka ma-cover after ng registration, kailangan magbayad. Kasi sa amin ho, mga regular employees, automatic kasi ang payment nun, nire-remit ng aming mga employers. Pero dahil yung mga self-employed, wala silang employer maliban sa sarili nila, sila mismo din yung magre-remit ng kanilang EC premium contribution. Yes po, so dagdag lang natin, no, sa ating mga mandatory members ng SSS at GSIS, ang employer po natin na nagbabayad ng ating mga EC contribution. That is why we are automatically covered by the system. However, sa mga self-employed at mga iba pang informal sectors natin, dahil wala po silang employer, ang pagbabayad po ng EC contribution ay sa kanila mismo manggagaling. Yes, sila mismo ang mag-i-initiate ng payment. Okay, so in addition po to the regular members, kasama din po sa ilalim ng Employees Compensation Program, yung uniform personnel ho natin. Alam naman natin na hindi po sila covered ng GSIS, but by reason of their employment with the government, as employees, sila din po ay covered ng Employees Compensation Program. At meron din hong mga existing Memorandum of Agreements para sa kanilang coverage. So, no worries po para sa ating mga uniform personnel, kayo po ay automatically covered by the system kahit wala kayong GSIS. Okay, Sir Carlo, moving on. Ano bang susunod nating topic? So, i-discuss natin yung sickness naman, no? So, paano ba nagiging compensable nga ang mga empleyado under the EC program natin? Number one, when the sickness or mga injuries ay na-acquire sa kanilang pagtatrabaho. At meron din tayong list of compensable diseases. For example, tayo ay nagkasakit ng asthma or kaya ng sakit sa baga or sa puso. So, meron din tayong mga risk factors dyan, no? So, Yes. i-discuss din natin further, no? Mamaya sa ating discussion with our special guest. Speaker. Okay? Resource person. Yes. Okay. At karagdagan din po dyan sa compensability ng sickness, yung tinatawag natin, ma'am, na increased risk theory. Yan, explain din po sa atin yan ng ating resource speaker mamaya. Maghintay lamang po kayo. Ngayon, punta naman tayo sa mga injuries. Ano ba yung mga compensable injuries under the Employees Compensation Program? Kapag po ang isang injury ay natamo or nakuha ng ating empleyado habang nasa workplace po mismo, assuming na wala pong negligence on the part of the employees involved, yun po ay nagiging covered under EC program. Kasama din po dyan yung mga injury, ma'am, na pwede nating makuha habang tayo ay papasok ng trabaho or galing sa trabaho pabalik po ng ating mga bahay. So, provided yan, Sir Carlo, na work-bahay o bahay-work lang, wala na tayong ibang dinaanan Yes, or diversion sa ating usual route. Yes, kasi kapag po merong diversion na tinatawag, minsan ho sinisilip during the investigation, bakit nagkaroon ng diversion of route? Kung karaniwan dumadaan sa specific na street yung empleyado at nagkaroon ng diversion, lumipat ng ibang ruta, ibig sabihin at nangyari doon yung aksidente, subject to investigation. So dapat po reasonable or justifiable yung ibibigay natin na rason kung bakit na iba yung ating
tinahak na ruta nang mangyari yung accident. At kasama din po yung mga tinatawag natin na personal comforts, ano? So halimbawa, yung simpleng paggamit natin ng restrooms or comfort rooms habang tayo ay nagtatrabaho at doon po nangyari yung aksidente, na-involve po tayo, yun pala ma'am, covered din po ng Yes, employees kasi compensation. kadalasan yung sa CR natin sa ating mga Yes. opisina, minsan may nadudulas or kaya nauuntog sa pader, that is compensable po under the EC program. Or kaya nag-lunch out, Sir Carlo, no? Yes, oo, tama. Kapag ang isang empleyado po under the Employees Compensation Program ay lumabas halimbawa ng kanyang mga lugar na pinagtatrabahuhan para ho kumain. Okay? Kasi ang pagkain ho ay considered as ministering to personal comfort din. Bilang mga tao, kailangan talaga natin kumain. At nangyari po sa labas, sa lugar ng kinakainan, yung aksidente, maaari din po siya maging compensable. Please take note lang ho na dapat reasonable yung distance nung lugar o establishment kung saan kumakain. Doon sa naman. lugar ng pinagtatrabaho. Kasi kung masyado mang malayo na, ba, say for instance 5 kilometers away from the workplace, baka ho maging questionable na po yun. Kasi usually yung mga lunch po natin, 1 hour lang po yan. Baka mag-extend po kayo. Okay. Yes. Okay, next yung mga company-sponsored activities din pala ay covered under the ESOP program, no? Ano man na mangyari sa inyo when it comes to our team building activities o kaya mga sports fest na usually ay physical activities ang ginagawa, yan din po ay covered under the ESOP program. Sakaling kayo ay magkaroon ng mga injuries o kaya magka-sprain, ma-fracture, so covered din yan. Ayun. So tatandaan nyo po yan mga ka-ECC ha, para kung alin man po dun sa mga circumstances na nabanggit po namin ni ma'am, ang mangyari po sa inyo, wag naman sana, at least alam nyo ho na meron ho kayong pwedeng mag-claim na employees compensation sa ilalim po ng employees compensation program. Karagdagan lamang ma'am, no? Meron ding tinatawag na assault na pwedeng mangyari sa loob mismo ng lugar na pinagtatrabahuhan. Naku, lalo na sa panahon ngayon, mahirap na talaga. Yes, at sa labas ng pinagtatrabaho. So, ano yung assault? Ibig sabihin, pwede siyang mangyari between and among the employees sa loob mismo or sa labas. Kung sa loob mismo, ibig sabihin, may mga empleyado na involved. So, dapat ho, siyempre yung self-discipline, impose ho natin, iwas tayo sa gulo. Kasi wala naman hong trabaho na nagsasabi na pumasok ka sa gulo, di ba? Naturally, wala naman pong mga ganong setting. So, just in case lang na mangyari, sino po ba ang pwedeng maging compensable in that case? Okay, So, for example, Sir Carlo, may umaway sa akin, Okay. tapos bigla na lang akong sinaksak. So, paano po yun? Ako po ba ay covered under the EC program? Nasa loob ako ng opisina, ha? Okay. So, nasa loob kami, katrabaho ko, sinaksak ako. Sinaksak. Makakapag-claim ba ako? Ako, malalim yung galit sa'yo. So, for that illustration, no, for purposes of explanation lang, no, linawin lang natin, yun po ay example lamang. Example. So halimbawa, sobrang galit sa'yo nung kapwa mo empleyado, hindi na niya nakayanan, sinaksak ka niya, nauwi sa injury syempre kasi nasaksak sa'yo. So sino ang pwedeng makover? Yung sumaksak sa'yo o ikaw? Assuming na nakaganti ka dun sa sumaksak Oo, sa'yo. nasaksak ko din, Kasi self-defense accidentally. Oo, kasi pinipreserve mo yung sarili mo eh. So sino ho ang pwedeng makover in that case? Pwede po makover yung si Ma'am Eunice, syempre, kasi siya yung sinaksak. Ang nag-cause po kasi ng contingency, yung nanaksak. And si Ma'am Eunice naman po, dinefend lang ho niya yung sarili niya. And normally, yun naman ho ang magiging natural occurrence kapag sa atin po siya nangyari. So, yun po. Kaya iwas tayo sa gulo hanggat kaya natin. Pero kung hindi na natin talaga maiwasan at kailangan po natin i-defend yung sarili natin, syempre, kailangan natin i-employ yung self-defense. Okay, so balik tayo sa ating coverage, no? Ang coverage pala, sir, ng ating mga empleyado na nagtatrabaho ng kanilang EC program, no? First day pa lang ng kanilang work ay covered na sila under the program. Basta ma-establish natin yung tinatawag natin again na employee-employer relationship. Yes. So, first day mo pa lang sa trabaho at ikaw ay kamalas-malasan na aksidente, Yes. covered ka na ng ating program. At makakapag-avail ka na ng benefits and services na EC program. Ayan. Actually, marami nagtatanong kasi sa atin, may mga similar cases kasi na unang araw pa nga lang naman sa trabaho, kamalas-malasan, kaya na sabi mo, ay na-aksidente kagad. So, yun ho, kagaya na sinabi ni Ma'am, covered na po kayo unang araw pa lang dahil nga dun sa tinatawag na employer-employee relationship. Ayan, so moving forward,
Siyempre, hindi lamang sakit, hindi lamang aksidente yung covered po ng Employees Compensation Program. Kahit po yung tinatawag natin ng mga death cases na considered work-related. Explain niya natin, ma'am, ano po yung mga, or kailan po nagiging compensable ang work-related death? Yes, Sir Carl. So, isa lang po yung tatandaan namin kapag ang isang empleyado ay namatay, ito ay dapat work-related para maging compensable under the EC program. Yes, for purposes of illustration po, halimbawa, papasok ng trabaho ang empleyado at nagkaroon po ng aksidente, nauwi po yung aksidente na yun sa pagkamatay, that is considered as work-related case. Halimbawa din naman po, yung pagkakasakit, nauna na pong na-deklara na work-related, tapos yung pagkasakit po ay nauwi din sa pagkamatay, yun pong pagkakamatay mismo or death na yun ay considered also as work-related. So, titingnan po natin yung relasyon ng inyong sakit dun sa ginagampanan yung trabaho. At kung ang sakit na ito ay ang naging cause ng inyong pagkamatay, yun po ay compensable under the EC program. Yun pa yung tinatawag natin na causal connection. So, dapat makonect natin yung nangyayaring aksidente o pagkamatay doon po sa ating trabahong ginagawa. Ayan, so ngayon ma'am, alam na natin yung membership, kung kailan ba nagsisimula at sino-sino ba yung mga covered members. Pag-usapan naman natin ano-ano ba yung mga benepisyo naman na pwedeng i-offer sa atin ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Employees Compensation Program. So, umpisahan po natin sa sickness or disability benefit. So, ang mga members po ng SSS or mandatory members ng SSS, self-employed at mga kasambahay na nakapag-register na kanilang EC ay covered po natin. At ang kanilang matatanggap na EC or sickness benefit ay 480 pesos per day para po yan sa mga private sector. However, para naman sa mga public sector natin ng mga GSIS mandatory members, including the uniform personnel, ay 200 pesos per day. Kung maitatanong mo din, Sir Carlo, gaano ba kahaba or kung paano ba tayo makaka-avail nitong sickness benefit natin. Makakapag-avail po kayo niyan kapag work-related ang nangyari sa inyo na dapat sickness laging or disability. work-related. Yes po. So, maaaring pagpahingahin kayo ng doktor ng mga hanggang 120 days. So, maaari kayo makatanggap ng loss of income benefit for that. And it can be extended up to 240 days. 40 days, yes. Ayan, so kapag po nag-extend na beyond the prescribed or allowed period, nire-reclassify actually ng SSS yung natamang disability ng ating mga empleyado. So from being or from having a temporary total disability, nagiging permanent po yung disability. So naiiba ho yung benepisyo na maaaring ma-receive. So in addition to sickness benefits, meron hong tinatawag naman na medical benefits in the form of reimbursement or easy reimbursement. Ibig sabihin, ito po yung mga out-of-pocket expenses ho ng mga empleyado po natin na maaari ho nilang i-reimburse or reimburse sa kanila ng ECC through the systems or SSS or GSIS. So ano yung pwedeng i-reimburse, ma'am? Kagaya po dyan or kabilang po dyan sa mga pwedeng i-reimburse yung mga binayad sa ward service, halimbawa. Kasi ang panuntunan ho ay dapat na ward service yung room na i-avail. Kasi kung private ho, hindi ho pwedeng i-reimburse. So halimbawa, nasa ward service kayo, syempre, naturally, mag-incur kayo ng medical expenses, kagaya ng pambayad sa doktor, pambayad sa medicines, medical appliances, gamot, ayan, at iba pang mga kagastusan po na may kinalaman sa inyong recovery. So yun ho ay maaaring i-reimburse, kaya lamang po 30 to 60% lamang po of the total cost yung maaaring i-reimburse. So, yes po, hindi po 100%, but maximum 60% lamang ang maaaring ma-reimburse under the EC program. So, explain lang din natin, Sir Carlo, yung out-of-pocket expenses natin. So, for example po, si employee ay na-aksidente at na-ospital at work-related ang nangyari sa kanya, So, ang kanyang hospital bill na lang, So, for example, ay may HMO siya or yung health card na exhaust na pero kulang pa rin yung pambayad niya sa ospital, pero meron din siyang PhilHealth, naka-minus na rin yun sa kanyang hospital bill, pero kulang pa rin yung kanyang pambayad, So siya ay nag-out of pocket expenses, ibig sabihin nanggaling po sa sarili niyang savings o sa sarili niyang bulsa. Yun po na pondo na yun po ang maaaring ma-reimburse under the EC program. And once again, not 100% but a maximum of 60%.
So kaya po lahat ng resibo, lahat ng medical abstract, kung ano mga document ninyo sa ospital, dapat po ay meron po kayong kopya para pag nag-file po kayo for reimbursement under the EC program, ay makukompute po yan ng maayos ng SSS or ng GSI. At meron din po tinatawag na carer's allowance naman. So yung carer's allowance naman po, halimbawa na-approve na po yung principal benefit po natin, no? Merong carer's allowance na tinatawag. Ano ba yung carer's allowance? Yun po ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos in addition to the principal benefit given initially to the employees. It's 1,000 pesos per month. Per month, yes, per month. So again, ito po ay karagdagan doon sa principal benefit na nauna nang ibinigay ng SSS or GSIS sa ating mga manggagawang nagkasakit. Ang purpose po niyan initially is to pay the carer, kaya po ang tawag ay carer's allowance. At syempre meron pa po tayong tinatawag na rehabilitation services na ipapaliwanag po ng ating susunod na resource speaker ngayong araw. Pero bilang pagsisimula, meron din pong ino-offer ang ECC na rehabilitation services. So ano po yung component ng rehabilitation services? Kasama ho dyan yung physical occupational therapy sessions na libre ho na ibinibigay ng ECC sa mga empleyado manggagawa po na nagkaroon ng permanent disability. Kadalasan ma'am dyan, yung mga nagkaroon ng amputation or dismemberment ng any body parts na karaniwang ginagamit natin sa ating mga ginagawang hanap buhay o trabaho. So very common yan sa mga nagtatrabaho sa mga pabrika. Yes. O kaya gumagamit ng mga machines at Yes. kunyari for example naipit sa machine and then di maiwasan putulin na yung kanilang mga body parts. Yes. Nagkaroon din yung mga nagkaroon na functional loss of a body part kahit hindi naputol pero nawala yung function ng kanilang katawan. So kasama din po yan na binibigyan natin ng employees compensation benefits and services. Ayan. So karaniwan na po yan nangyayari sa mga industriya ng manufacturing, yan, retail, kagaya na nabanggit po ni ma'am. So para sa mga nanonood, kung sakaling may mga similar cases no, na-encounter nyo na, dapat ho alam nyo na meron kayong benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program. At syempre panghuli, at pinakaiwasan po natin ma'am, yung death benefit. Ayan. So, again, tatlo ho yung contingency na maaaring makover ng Employees Compensation Program. Una yung sickness, pangalawa yung aksidente or its resulting disability or death. Ayan. So yun ho ang mga programa ng ECC sa ilalim ng Employees Compensation Program. Wala kang pangamba, sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng ECC, ECC, ECC. Sagot ka ng ECC, wala nang pangamba, sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.